Ang presidente ng World Boxing Council na si Mauricio Sulaiman, tila ginugulo pa ang paparating na laban ng angas ng Pinas. Totoo nga ba ito? May napipisil na kasi na kalaban si John Riel Casimero, pero ang posibleng makakalaban niya ay binigyan ng mandato para makaiwas na naman kay Casimero. Gaano nga ba ito katotoo? Mark Magnifico Magsayo at Eduardo Ramirez, Gervonta Tank Divis kontra yan kay Frank Martin, David Benavides kontra yan kay Alexander Gvozdyk. Lahat pasok ang timbang. Matinding bakbakan ito sa MGM Grand Las Vegas, USA. Former world champion na si Murzin Akhmadaliev may minsay kaagad sa undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Pagkatapos ay palabas ang mandato ng World Boxing Association na si Akhmadaliev na ang mandatory kay Inoue. Ano naman kaya ang minsay ni Akhma kay Inoue? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Message for Inoue. Mga kakwento, nabulabog ang mga Pinoy boxing fans dahil may paunang mga updates na ang Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page at syempre itong si Coach Jason Casimero na ang mismong nagbunyag nito. Ibinunyag kasi ng Team Casimero na makakalaban ng angas ng Pinas ay isang undefeated na boksingero at sa ating nakaraan na video, inyong napanood ay natumbok natin kung sino nga ba ang boksingerong ito at walang iba kundi itong si Alan Picasso Romero. Pero sinabi ko sa video kakwento nang natumbok natin ng kalaban ni Casimero ay base po yan sa paunang mga updates ng Team Casimero at si Picasso nga ito, pero dapat hintayin pa rin natin ang final announcement ng Team Casimero kung sino nga ba ang makakalaban ni Casimero. Pero marami na ang nakakapansin na talagang obvious na ang may mas malaking porsyento na makakarap ni Casimero ay itong si Picasso dahil itong si Liam Davis ay may laban na paparating at itong si Sam Goodman din. Kaya ang natitira na lang base sa clue na ibinunyag ni Coach Jason ay itong si Picasso na lang. Pero alam niyo ba mga kakwento na ibinalita na sa Japan na ang WBC ay nagbigay na ng mandato kay Picasso bilang mandatory challenger ni Inoue dahil syempre siya ay nasa rank 1 sa WBC Super Bantamweight World Ranking. Bilang patunay na binalita nga ito sa Japan, ito po ang news article mula sa Yahoo News Japan at klarong-klaro na inanunsyo ng WBC na itong si Picasso na ang mandatory kay Inoue. At kung tutusin kakwento ay naibahagi ko na ito sa inyo sa ating nakaraan na video. Kaya naman, ito ang tanong. Kung sakaling itong si Picasso na ang mandatory kay Inoue sa WBC belt, pero dahil bago pa lang lumaban itong si Inoue kontra sa mandatory niya sa WBC na si Luis Nery, paniguradong ang masusunod dito ay ang WBA mandatory na si Akhmadaliev kontra yan kay Inoue. At katunayan ay dapat sa madaling panahon ay magkaroon na ng kasunduan ng dalawang kampo. Kaya ngayon, kahit umiksa naman ang WBC na si Picasso ang mandatory kay Inoue, pero hindi pa rin naman ito may kasagad. Kaya dito na masasabi natin na sana si Picasso na ang makakalaban ni Casimero na si Casimero ay rank 3 sa WBO. Kaya kung makalaban niya si Picasso at matalo niya, sobrang napakalapit na ni Casimero kay Inoue. Kalimbis ng trip ng WBC ay itong si Picasso ang makakalaban ni Inoue. Pero kung ilang paso ni Casimero si Picasso, ibig sabihin mas direkta na kagad si Casimero at wala nang kawala itong si Inoue sa kanya dahil siya na ang maging mandatory challenger ni Inoue sa WBC belt na hinahawakan niya. Kaya kung totoo man na ang nilulutong susunod na laban ngayon ni Casimero ay kontra yan kay Picasso, ito na ang pinaka-big break ni Casimero. Dapat dito na humataw ang angas ng Pinas at sana maganda at napaka-impresibo ang pagkapanalo ni Casimero para mas lalo pang mag-aalab ang usapin na Inoue kontra kay Casimero. Sa WBO ranking kakwento itong si Casimero ay nasa rank 3 at maaaring akyat ito lalo na kapag matalo niya itong si Picasso. Kaya ibig sabihin, dalawang organizations ang pwedeng si Casimero ang maging number 1 kung matalo man niya itong si Sam Goodman. Pero syempre sa ngayon medyo wala pang saysay na pag-uusapan natin ang Casimero kontra kay Goodman dahil medyo malayo pa yan. Pero doon na natin malalaman ang halaga na pinag-usapan natin ngayon kapag darating na ito at mangyayari na sa nakadagdang tamang panahon. Pero sa ngayon, dahan-dahan muna natin kung si Picasso ang nakaharang ngayon sa dadaanan ng angas ng Pinas. Kinakailangan lang talaga na itong si Casimero ay talunin niya itong si Picasso dahil nakasalalay nito ang muling pagkinang na pangalang Casimero at mapapanapit sa isang world title fight kontra yan kay The Monster. Samantala, para sa WBA Intercontinental Super Featherweight Championship, si Magsayo ay tumimbang ng 129.4 pounds habang si Ramirez naman ay tumimbang ng 129 pounds. Para sa WBA Lightweight World Championship, si Martin naman ay tumimbang ng 134.4 pounds habang itong si Tank Davis naman ay 133.4 pounds. Para sa WBC Interim Light Heavyweight Championship naman,
na Benavides at Alexander ay tumimbang pareho ng 174.2 pounds. Kaya naman, umaatikabong bakbakan na ito bukas, June 16, 2024, Linggo Pinas Time. Kaya huwag kalimutan natin na suportahan ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo. Kaya naman, let's go Sano! Mga kwento, ganito na lang ang naging mensahe ni Akma kay Naoya. Naoya, you ready? Nako, kung may kasa naman ito, sa Japan pa rin nga ba ang venue nila? Kaya lang medyo may kunting problema dahil ayaw ni Akma sa Japan dahil gusto niya ay sa Saudi Arabia. Nako, sino kaya ang masusunod dito? Pero syempre si Inoue na yan, malaki ang kikitain niya dyan. Baka sasang-ayon rin yan na ang laban ay sa Japan. Maganda sana na neutral ground sa kanilang dalawa. Pwede naman sa Amerika. Pero ganun pa man, si Akma na kaya ang tatalo kay Naoya? Comment mo naman opinion mo sa baba. And now getting set to step onto the scale first once again. Out of Los Mochis, Sinaloa, Mexico, here is the talented Eduardo Zurdito Ramirez. 129 on the dot, 129 for Ramirez. And now let's bring his opponent, the former featherweight champion, Mark Magnifico Magsayo. 129.4 for Magsayo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayong tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong The Adventure Mix Vlog, kay kakwentong Marjun TV, kay kakwentong Michael Givero, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.